Hello, good evening mga kapatid sa Panginoon. Diyan sa Taif. Dito tayo sa Cagayan de Oro ngayon ay magandang panahon bagamat medyo madilim-dilim. Hindi naman bagyo. Mayroong sinasabi lang easterlies. At may mga pagsubok tayong nararanasan ngayon bagamat maliliit na mga bagay pero may kahirapan na sa araw na ito. Mga taong may sakit, mga kinagat ng aso, yan ang aking hinasikaso. At sa tulong ng Panginoon ay maayos naman ang araw pa rin kahit maraming bagay na sumusubok sa atin. Dalangin natin na ang Diyos ay magbigay um, karunungan sa atin sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Let's pray. Our God and Father, we now pray that you will bless our study, bless our message, you bless our hearing, that it will be an hearing of faith, that we will hear and understand your divine words, your grace of your will and word to be heard today. We pray that you will lead us, you guide us, you make us hear and understand every issues of faith, every issues of doctrine, and issues of your will for us. In Jesus' name, Amen. Pag-aralan natin mga kapatid ngayon ang isa na namang aklat. Noon, pinag-aralan natin, hindi nga natapos yung episo. Pinag-aralan natin at tinapos natin ang 1 Juan, kung maalala nyo. At pinag-aralan din natin ang Juan at hindi pa natin natapos. Dito tayo sa unang Tesalonika. Siyang mahalagang aklat na nagtuturo ng maraming bagay, lalo na sa pagbabalik, muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo sa atin. Tinatawag sa Biblia na malaking pag-asa. Tinatawag din sa Biblia na araw ng kanyang pagdating. Sinasabi ng Biblia, araw ng Panginoong Hesus Kristo. At tayo'y tumingin sa una mo ng mga pangyayari, sabihin nating introduction, mga paunang mga kailangan nating matutunan sa unang Tesalonika. Tesalonika, isang lungsod o siyudad, city, sa lalawigan o probinsya ng Macedonia. Nag-aral si Pablo sa city na ito, na sentro ng panahong yon, sa bandang yon, ng pananalapi at komersyo o negosyo. Kaya malaking puok ito na maraming bagay ang ginaganap. Lalo na si Pablo'y dinala ng Panginoong Hesus sa Tesalonika. At ito nga, nagkaroon sila ng iglesia at mayroong sulat. Ang sulat na ito ng unang Tesalonika, nasulat noong 50 to 52 AD. Yan ang una at pangalawang Tesalonika. Sama pa yata ang Galacia, pero hindi natin isali ang Galacia. At ito'y sa Corinto. Si Pablo mula sa Tesalonika ay nagkagulo. Mayroong pagtatangka sa kanyang buhay. Kaya dinala siya kaagad sa Berea upang siya tatago roon. Mula sa Berea, pumunta siya sa Atenas. At sumunod naman doon ang mga kasama niyang si Silas at si Timoteo, at bumalik sila roon, yon, upang tulungan sa Tesalonika. Si Pablo sa Tesalonika ay madali lang nangaral sapagkat may gulo. Bagamat madali lang si Pablo roon, ay lumaganap ang salita ng Diyos sa kanila.
at maraming sumampalataya. Nangaral si Pablo una doon sa kanilang sinagoga kasi mga Hudyo. Hudyo ang una niyang tinuruan. Utos siya ng Panginoon na kailangang una sa mga Hudyo. Oh. At yun na nga, ang Tesalonica. So, ayon sa gawa, no? 17, ang pagdating ni Pablo sa Corinto mula sa Atenas. Sa Berea siya, pumuntang Atenas. Doon siya sa Corinto sumulat. Sapagkat sumunod si Timoteo at sila sa kanila. Maraming sinabi tungkol sa Atenas, sa taga-Atenas sa kanila na sila ay nananabik kay Pablo at si Pablo na may ibig niyang babalik roon at nananabik sa kanila. At siya hindi napayagan. Siya ay, sabi ni Pablo, siya ay di nakabalik dahil sa mga gawain ng dyablo. Oh? Kaya hindi siya na kapunta balik sa tinatawag na Thessalonica. Ang pitsa ay 50 hanggang 52 na AD. Di natin gaanong alam kung ano ang mga pangyayari sa mga panahong ito sa kasaysayan. Ngunit alam natin na naroon pa rin ang panahon ng taga-Roma. Roma pa rin ang nagkokontrol, sasakop sa buong Middle East, lalo na sa Israel. Sama sila sa imperyo ng Roma, ng halos buong Europa noong panahon at Middle East. Okay. Si Pablo ay nag-utos kay Timoteo at Silas na pupunta at bumalik. Kaya siya ay sumulat. Yan ang okasyon na bakit siya kailangan sumulat. Dahil nalaman niya ang kondisyon ng iglesia at kaniyang pinalakas sila sa pamagitan ng sulat upang kahit naman hindi siya makapunta dahil sinabi niyang pupunta ay siya ay naharangan ng mga pangyayari dahil sa mga gawain ng kasamaan. Okay. Si Pablo ang sumulat. Ayon sa Biblia, si Pablo. Sina Pablo, may kasama siya. Si Pablo muna. Si Pablo ang apostol. Wala namang ibang Pablo. Dati siyang Saulo. Nung naging Kristiyano siya, ginawa siyang Pablo. Si Pablo ay mula sa Tarsos, sinasabi ng Biblia, ayon sa kanyang patutuo, isang kalaban ng pananampalataya at daan, sabi ng Biblia. Ngunit siya ay nagkaroon ng pagbabago. He was converted to become a Christian. No? Isang pagbabago. Isang pagbabago na nangyayari sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang ating kasing conversion ay kailangan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit si Pablo hindi. Special. Katangi-tangi ang kaniyang conversion dahil nahulog siya sa kabayo. Mismo si Kristo Jesus mula sa langit ang tumawag sa kanya. Kung kailangan na ang tao'y magkaroon ng pagbabago, conversion, pagkilala sa kanyang pananampalataya sa Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pangangaral, si Pablo hindi dumaan doon. Si Kristo mismo tumawag sa kanya at siya ay nahulog sa kabayo kasama ang kanyang mga kasama noong siya ay pupunta sana sa Damasco. Pangulihin ng mga Kristiyano sa kanyang pagiging kalaban. Ngunit siya ay naging kasama na. Okay, si Pablo ang tagasulat. Siya ang sumulat ng 13 aklat ng Bagong Tipan. Napakarami. Si Pedro ay sumulat lang ng 2 aklat na maliliit. Ngunit si Pablo ay napakarami. Mula sa Roma hanggang Hebreo.
sinulat ni Pablo. Kasama niya si Silvano at si Timoteo. Sino si Silvano? Sabi ng 1 Tesalonica 1:1, kasama si Silvano at si Silas. Si Silvano, Silas yan siya, si Silas. Siguro dalawang pangalan, no? Baka hindi ko alam kung saan ang nickname niyan nito. Silvano, tinatawag na ah, isa sa mga malapit sa mga alagad ayon sa Gawa 15, no? Inutusan upang magdala ng sulat mula sa taga Jerusalem punta sa mga iglesia. Kilala siyang propeta, si Silvano, at nangangaral, nagpapatatag ng mga tao, lalo na siya ay isang elder sa iglesia ng Antioquia. Yun ang unang ginawang yun ang lugar na ang unang mga Kristiyano ay tinatawag na Kristiyano. Nanatili siya sa Antioquia at naging kasama ni Pablo sa kanyang mga paglalakbay. Siya naman ay kasama ring naghirap kay Pablo at ikinulong sa Gawa 16. Si Timoteo naman, kasama rin ni Pablo at Silas, ayon sa 1:1 ng 1 Tesalonica, ay isang Griego o Hintil, siyang batang alagad na naglalakbay kasama kay Pablo. Sinabi ni Pablo ito sa marami ng kanyang sulat. Sinabi niya sa mga taga-Korinto, taga-Pilipos, na si Timoteo isang matibay, magandang kapatid, matatag sa Panginoon, isang good disciple of Jesus Christ. At siya naman din, si Timoteo, ay sinulatan ng dalawang sulat. Kaya may dalawang aklat sa Bagong Tipan na nakasulat ayon sa Timoteong ito. At yan ang mga taga-sulat at kasama ng sulat. Ang tumanggap ng sulat, ang sinulatan, siyempre, ito pinag-aralan natin ang Tesalonica. Ang iglesia ng Tesalonica. Sinabi na natin na ang iglesia ng Tesalonica ay naroon mismo sa lugar ng Thessaloniki o Thessalonica, Salonika sa dati. Sa Thessaloniki, ito ay kasama sa lugar ngayon sa bansang Gresya, sa Greece. At mayroon na nga ngayong bansang Macedonia. Ang iglesia ng Thessalonica na sinulatan ni Pablo ay na itatag noong pumunta sila Pablo sa Gawa 17, 1 hanggang 9. Nangaral si Pablo kasama nga si Timoteo at Silas sa kanilang pangalawang biyahe. Tinatawag yan sa English na second missionary journey. At mula daw sila sa Amphipolis at Apollonia, pumasok sila sa Thessalonica at doon sila nangaral sa mga tinatawag na sinagoga. Sa 3 linggo, siya nakikipagtalastasan ng aral, nagturo ng mga mahalagang bagay sa Ebanghelyo. 3 linggo. Marami ang kumilala sa Panginoon, no? Na mga kilalang mga hintil. Ngunit maraming mga hindi mananampalatayang Hudyo ang gumawa ng ingay, gumawa ng kahangalan, kumontra sa pangangaral ng Pablo. At na puwersa na itulak si Pablo na aalis. Kaya kinuha siya ng mga alagad, dinala siya sa Berea upang makaalis sa mga problema ng
ah, mga Hudyo. Oh? Kaya ang iglesyang ito ayon sa Biblia ay magaling na iglesia, matatag. Oh? Madaling nagkaroon ng pangalan sa mga iglesia roon. It quickly gained a good reputation. At karamihan sa mga tao na kasama nito, membro, kasapi, ay mga hintil. Mga hintil, mga tao mula sa Gresya. Okay. Kaya, iyan ang Tesalonica na iglesia. Ano naman ang mga kapatid ang mga dahilan na isinulat ito? Ano ang dahilan na kailangan sulatan ni Pablo ang Tesalonica? Una, si Pablo ay nagkaroon ng kabigatan ng puso dahil bago lang nga silang itinatag at naging totoo na sila, ang kanilang patutuo ay kinakilala sa mga iglesia doon. Kaya sumulat siya sa kanila kasi hindi sila dati, bago silang iglesia, nang kailangang patatagin. Dahil sa madali lang siya roon nangaral, 3 linggo. At pinadala si Timoteo at si Silas na hindi naman sila mga apostol dati, kundi kaabag lang, katulong. Kailangan pa rin ang Pablo na mangaral. Gusto niyang babalik doon, pero siya nahadlangan, sabi ng Biblia, nahadlangan siya ng dyablo. Nagkaroon siya ng puso na sabik na nanabik sa kanila. At nananabik naman din sila kay Pablo ayon kay Timoteo at Silas kanilang pagbalik. At ang kanilang pananampalataya ay pag-ibig ay nagpapatatag kay Pablo sa kanyang pangangaral. Kanilang katibayan ng puso, kanilang katatagan ay nagpapalakas kay Pablo sa kanyang paglilingkod. Ang dahilan ng pagsusulat ito, kaya pinapatatag ni Pablo sila. Ayon sa sulat, kung ating babasahin, maliwanag na tatlong bagay talaga ang ibig ni Pablo na mangyayari sa kanyang pagsusulat sa kanila. Gusto niyang purihin sila sa kanilang sa katatagan, kahit naman may raming mga kahirapan sa mga kaaway. They were praised by Paul even in times of their persecution. At gusto niyang turuan sila sa pamumuhay na banal. Makita mo ang Kapitulo 3, Kapitulo 4. At lalo na sa mga bagay ukol sa pagdating ng Panginoon. Tinuturo niyan tama ang wastong mga aral at kung kailan darating ang Panginoon ayon sa mga tanda. Kaya ginawa ni Pablo ang pagsusulat. Ang epistolang ito, sulat na ito mga kapatid, ay ang libro. Kung gagawa tayo ng tinatawag na summary, ano bang laman ng sulat ni Pablo na siyang laman ng buong aklat? Una, bawat kapitulo, bawat kabanata ay bumanggit tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kapitulo 1, Kapitulo 2, 19, Kapitulo 3, 13, lalo na sa Kapitulo 4, binanggit niya talaga ang malinaw na mga pahayag sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangangailangan na kailangan tayong magpakatatag sa isang pagbabalik na ito. At kailangan nating basahin ang librong ito
upang tatatag ating pananampalataya at tuturuan tayo tungkol sa maraming bagay, lalo na ang second coming of Jesus Christ. Ang pagsulat ni Pablo, ano ang itinuro niya sa iglesia ng Thessalonica? No? Tinuruan niya sila na lalakad, no? Lalakad, mamuhay ng tama. Ano ang tama na pamumuhay na tinuturo ni Pablo? Mamuhay sila, lalakad sila sa kabanalan. Ayon sa Kapitulo 4, na maging banal ang kanilang mga gawa, ang mga galaw, mga pamumuhay. Sila lalakad sa pag-ibig, that they walk in love. Sa Kapitulo 4, 9 hanggang 10, tinuro ni Pablo ang pag-ibig, no? Ang lakad ng pag-ibig. Tinuro din ni Pablo ang lakad ng sipag, no? Kasipagan. Siyang lakad na pamumuhay na masipag sa mga gawaing makalupa at gawaing makadiyos. Gawain ng Panginoon. Sila ay lalakad ayon sa pag-asa. Ayon sa pangalawang Timoteo, unang Timoteo 4:13 hanggang 18. Lakad sa tinatawag na pag-asa. They should walk also in the light. Ayon sa 5:1 hanggang 11. Ito, lakad na hindi nagtatago ng anumang kasamaan, kundi lakad sa liwanag. Lakad ng pagtalima, pagsunod ng Panginoon. Ito ang, mga kapatid, ang introduction lamang, paunang mga bagay ukol sa 1 Thessalonica na ay ating babasahin at na ating pag-aralan. At ang aklat na ito ay mayaman sa doktrina, lalo na sa doktrina ng ating Panginoong Hesus Kristo. At napapatibay ng ating loob upang hintayin siya na darating upang tayo hindi kasama sa puot. Sabi ng Biblia, sa araw niya ay pahayag ang puot ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, at ipahayag rin niya ang kanyang pagkilala sa kanyang mga alagad na maging kasama niya sa walang hanggang buhay. Yan, mga kapatid, ang 1 Thessalonica na naway pinapalakas kayo nito sa kunti nating pagtingin sa iglesyang ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na ang pagkilala natin sa Panginoon ay lalong tatatag ayon sa pananampalataya ng mga taga-Thessalonica. Ayon kay Pablo, sila ay tunay ngang mga hinirang ng Diyos sapagkat dumating ang Ebanghelyo sa kanila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at makapangyarihan ng salita ng Diyos. Ipahayag natin patuloy ang pangyarihan ng banal na salita ng Diyos sa Ebanghelyo upang makamtan ng mga hindi pa sumampalataya ang buhay na walang hanggan. Tayo manalangin, mga kapatid. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral kunti sa Thessalonica. Naway patatagan niyo kami ayon sa katatagan nila. Turuan niyo kami na aming pananampalataya, gaya ng Thessalonica, ay maging tunay na pananampalataya ayon sa pag-ibig nila sa isa't isa. Dalangin namin na inyo kaming bigyan ng karunungan upang pag-aralan pa, tuklasin ang maraming katotohanan sa aklat ng 1 Thessalonica. Purihin ang dakilang pangalan ng Diyos, pagtuturo niyo sa amin.
Naway ang mga aral pa na mga nakaraan, ang maraming aral na kami nakinig, ng rinig namin, ay balik sa aming mga puso at damdamin. Patuloy naming lalakarin, ilalakad ang mga ito. Susundin ka, sapagkat ikaw naman ang aming Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Hanggang sa sunod nating pag-aaral sa 1 Thessalonica 1. Oh, dahil we only had finished the introduction yet on this long study. Salamat mga kapatid, naway pagpalain ang inyong Sabbath day.